Hello mga ka-solar, magbubuo tayo ng 24 volts na LiFePO4 battery pack. So, ito yung gagamitin natin. Ito, great power na 100 ampere hours. Ito, medyo bloated yung iba, semi lang pala, hindi siya ayaw dumikit, may bukol-bukol dito sa mga side. So yung gagamitin natin, yung BMS niya ay ordinary lang na BMS, so hindi siya smart. Kung smart BMS kasi meron siyang Bluetooth monitoring. Tapos syempre gamit tayo ng active balancer 8S kasi 8 pieces na LiFePO4. So ilalagay natin siya dito sa enclosure box. Dito natin ilalagay yung enclosure na. So let's go. So una nating i-mount yung active balancer, yan. Tapos yung BMS sa loob ng enclosure na metal enclosure box. So dito natin ikakahon yung battery, pero nilagay na lang natin itong BMS at active balancer. Tapos ilalagay natin yung mga cells dito. Pero una, lagyan muna natin siya ng insulation, kahit foam. Yan, foam, para may spacer sa metal box, para walang contact, direct contact yung cells sa body ng enclosure box. So ganyan, sa likod, so ganyan muna, saka natin ilagay yung cells. So ganito yung itsura nya. Ilalagay na natin itong mga cells. So dito dapat yung positive, ito yung magiging positive natin. So ilagay natin siya dito sa gilid. Tapos itong negative dito sa gilid. Then negative sa loob, positive. So dapat ganito, baliktad. Kasya natin. So ganyan. Yan sa loob. Ito yung balancer. Bale, minount lang natin gamit ito. Ganyan yung ginamit natin. Tapos same dito, BMS. Ito ay temperature sensor. So yung pagkakasunod niya, yung ano ba ito, yung paano siya nilagay. So ito yung negative, positive, tapos ito ulit negative, tapos positive. So series natin yung unang cell sa second, dapat positive to tapos negative, para mag-series sila ng connection. Tapos dito ulit yung positive, dito i-connect natin sa negative sa third cell. Tapos dito sa third cell, yung positive nya i-connect mo ulit sa negative para mag-series dito sa fourth cell, and so on. So ito yung positive dito, ito na yung magiging main positive. Tapos ito yung negative dito na magiging main negative. Itong main negative naman i-connect dito sa B- ng BMS. Ito ay 8S. So kung bibili ka ng BMS, dapat tingnan mo kung pang 12 volts or 24 volts. So 8S yung 24 volts yan. 8S 24 volts. Kung 4S lang kasi pang 12 volts yan. So bago tayo bumili, tingnan natin yung label or yung specs kung para saan. So ito ay power central na 100 amperes, 100 ang limit ng discharge, 100 ampere din ang limit ng charging. So same ang discharge at charge current nyo. Ito naman active balancer na
pang 8S. 8S kasi 8 yung naka-series. Pang 24 volts din yun, 8S. So yan, ilagay na natin yung bus bar. So maglalagay na tayo ng bus bar. So first cell, dahil dito yung negative, nandito yung bus bar. So lagay natin dyan. Yung susunod para mag-connect dyan, tapos dyan, tapos dito. So may natirang isa kasi 7 lang na bus bar yung kailangan. Yan yung itsura nya, nagsigsag. So series, para masabing series, dapat yung positive at negative ang mag-connect. Kung positive at positive, parallel yun, pero series naman, kaya positive to negative. So kung mag-series tayo, mag-a-add ang voltahe, but yung capacity niya magre-remain. Sa parallel naman, kapag nag-connect ka parallel, ibig sabihin positive, i-connect mo siya positive, negative, i-connect mo siya sa negative. So yung capacity niya ang mag-a-add kung parallel, tapos yung voltahe yung magre-remain. So ganun, series, voltahe yung mag-a-add up, magre-remain ang capacity. Parallel, mag-remain ang voltahe pero mag-a-add up ang capacity. So yan, so ilalagay na natin itong mga balance lead na magko-connect sa BMS at active balancer. So yung ginawa natin, yung ring terminal, pinagsama na lang natin sa isang ring terminal yung balance lead ng bot na device. So i-wire na natin. So ilagay na natin tong balance lead. Una, yung papunta sa negative, yung block ito. So ilagay mo to ganyan siya. So yung mauna yung block, punta siya dyan. So connect na natin tong B, pupunta sa B minus ng PMS. Then next, itong susunod na wire, of course pupunta siya sa first na positive. So lagyan na natin ng nut. Dapat magkakasunod yung wire, siguraduhin na magkakasunod para hindi magkamali. Kung magkamali ka, itong ordinaryong BMS, kapag magkamali ka, masusunog yan. Kapag sinaksak mo na lang na mali yung connection, siguradong masusunog yan. Kung mga smart BMS, meron siyang protection, hindi siya basta-basta masusunog, mag-error lang. Pero ito, ordinaryong BMS, sira agad yan. So itong last dito, ilang problema natin. Yung last wire, lalagay natin siya dito, pero need muna natin ng wire papunta dito sa ating terminal battery terminal, para isahan na lang yung paghigpit. Para kasi kapag mahuhuling ilalagay ito, kapag nakakonect na tapos tanggalin mo, yung balance lead masisira to. So gawa muna tayo ng wire. So meron na tayong wire na may kukonect sa ating terminal, battery terminal. Ilagay na natin last wire. So yan, connected na siya. So sikpitan na lang natin, gamit ang socket. Maghigpit na lang tayo ng mga ito, terminal. Ay, una pa lang gagawin natin, i-check natin kung tama yung pagkakasunod-sunod ng balance lead para hindi masira yung BMS natin. So, gamit tayo ng clamp, multimeter, ito clamp meter. Yung katabi, dapat mayroong
3.24. Nasa 10 meter. Dapat 6 tapos susunod 6. Tapos sunod na cells 9. Sunod na cell 12. Sunod na cell dapat 16. Tapos 19. 25. So 25.9 yung kabubuang voltahe ng ating battery pack. Let's check natin itong active balancer. So tama rin yung connection ng ating active balancer. So pwede natin siyang i-connect sa ating BMS. So ito, kita naman ito yung negative. So dapat yung black lagay natin sa baba. Yan. Tapos itong active balancer dyan, lagay natin. Yan. Umilaw na. Kung saan hindi makita. Yan. May orange na ilaw. Ilaw na yung active balancer. So, hindi na umusok. Ibig sabihin, tama yung pagkakabit ng balance lead. So, yan. Okay na. Yung ating battery pack. Successful na. So, kailangan na lang natin na i-cable manage tong mga balance lead. Gamit tayo ng zip tie. Before that, test muna natin yung terminal ng ating battery. Kung may voltahe. Dapat may voltahe na to. So itong itong terminal na to, ito na yung i-connect natin sa inverter or sa controller. So ito yung positive red, automatic positive, tapos black. So yan, test natin. Bakit wala? 17 volts. Bakit 17 volts lang? 17 volts lang yung voltahe niya. Bakit tutulog yung BMS? Mukhang naka-protection itong BMS natin. Kasi lowbat na kasi tayo. 3.2 yung mga cells. So try muna natin siyang i-charge gamit ang bench power supply. Yung na-assemble nating battery na 24 volts. Tapos i-charge natin para mabuhay yung BMS. So kanina 17 volts lang yung lumalabas. So i-on natin. Gamit tayo ng DC power supply. And sinet natin sa 28 volts. Tapos max natin ampere. So on natin. Yan. So nag-charge na. Yan yung pumapasok. 273 watts tapos 10 amperes. Yan. So yan, may 28.18 na siya na voltahe. So try natin i-off itong bench power supply. Yan, nag-off na. Tapos check ulit natin kung buhay na yung BMS kasi kanina 17 volts lang. So i-test natin. Yan, naka-off yung bench power supply. So yan, meron na siyang 26 volts. So okay na siya. Okay na yung battery natin. Nabuhay na. So test ulit natin yung bypass natin yung BMS. So ito. So yan, the same na 26.7. So on natin, charge muna natin kasi low bat siya. Yan, charging niya. So ganyan yung battery natin na 100 ampere hours great power na 8S 24 volts. So dahil low bat siya, i-charge muna natin. Then pwede na siyang gamitin.